SSS members, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Sir Rogelio. Hi Sir. Sabi niya, Madam, ask ko lang po sa lahat po ba ng benefits like SSS, Pag-ibig at PhilHealth ay may makukuhang benepisyo? At next year, March 19, mag-retired na po ako. Tama po ba sa SSS 1 month before mag-birthday, mag-file ng retirement? Paano po sa Pag-ibig? Same lang po ba sa SSS? Salamat po sa sagot. Okay, unahin natin number 1 sa PhilHealth. Nako, wala tayong makukuhang retirement claim sa PhilHealth guys once tayo ay mag-retire. Okay, ito yung masakit sa PhilHealth, no? Lalo na kapag employed ka, guys. Ang laki kasi ng contributions dito sa PhilHealth. Ang laki ng kaltas doon sa sahod ng employee. Isa to sa mga hinaing namin bilang empleyado talaga, ang laki ng deduction sa PhilHealth, guys. Oo. Okay, anyway. Number 2, sa Pag-ibig Fund naman po. Yes, may makukuha tayong retirement dito. Pag mag-retire na po kayo, mag-apply lang kayo ng retirement claim sa Pag-ibig Fund. Makukuha mo po dyan guys yung buong TAV mo, yung total accumulated value. Ito yung contributions mo, mga contributions mo sa Pag-ibig. Mapa-employee share, employer share, kasama na rin guys ang iyong dividends, ang tubo po ng pera mo. So makukuha natin lahat yan sa Pag-ibig Fund pag nag-retire na tayo. And reminder ko lang guys sa ating mga Pag-ibig members, huwag po tayo guys mag-expect ng napakalaking amount na makukuha natin sa Pag-ibig Fund, maliban na lang kung malaki ang contributions mo. Dahil di ba guys, aware naman tayo sa Pag-ibig Fund, ang baba lang po ng ating contributions dyan. Ang minimum contribution sa Pag-ibig Fund, mababa lang yan, hindi katulad kay SSS, di ba? I-share ko lang to guys yung naging experience ng employee namin dati way back 2017. So nag-retire na siya sa trabaho. Nag-apply siya ng retirement claim sa Pag-ibig Fund. At yung nakuha niya guys, na retirement claim, hindi pa umabot ng 40,000 pesos. Bakit? Sobrang baba lang po ng kanyang monthly contributions. Imagine guys dati ang minimum contributions lang dyan sa Pag-ibig ay 100 pesos. 100 pesos sa employee share, 100 pesos sa employer share. So ibig sabihin sa isang buwan, meron kang 200 pesos lang na share sa Pag-ibig Fund. Sa isang taon magkano lang yan? 2,400. Ipaano na lang yung mga dati pa guys na member ni Pag-ibig, no? Yung mga matatanda na. Magkano lang yung minimum contributions nyo doon? Baka ka hindi pa yun umabot ng 100 pesos monthly. Kaya mababa lang talaga yan. So ngayon, kailan lang nag 200 pesos monthly contributions na minimum si Pag-ibig guys? 200 employee share, 200 employer share. Kailan lang yan nag-start, diba? I think, kung hindi ako nagkakamali, last year lang yan, 2025. Kaya pag gusto nyo rin po ng malaki na makukuhang retirement claim sa Pag-ibig Fund guys, pwede nyo pong lakihan yung contributions nyo sa Pag-ibig buwan-buwan. Yung 200 pesos, that is minimum contributions lang. Kung gusto mong gawing 500 yan, 1,000, 1,500, pwede po, depende po sa'yo. Kapag yun ang magiging contributions mo sa Pag-ibig Fund, asahan mo guys na kapag mag-retire ka na, malaki din yung makukuha mo sa Pag-ibig. Kaya nga bilang employee, 'di ba? Every time na merong announcement na magtataas ng contribution sa PhilHealth, lagi sinasabi ng mga empleyado, bakit hindi na lang Pag-ibig Fund ang dagdagan ng contributions? Pwede ba yun na lang ang taasan ng contributions? Kasi si Pag-ibig Fund, at least nakukuha natin. Si PhilHealth hindi eh. Tapos malalaman natin talamak yung korupsyon na nangyayari sa PhilHealth. Ang laki-laki ng contribution sa PhilHealth. Kaya laging umaaray ang mga employee kapag every time na merong tataas na naman ang contribution sa PhilHealth. Kasi ang sakit-sakit nun guys sa bulsa. Ang sakit-sakit na makita yung payslip mo. Ang laki na deduction sa PhilHealth ko. Tapos ang pinakamasakit pa dito sa PhilHealth guys, kapag natigil ka ng contributions dyan, tapos nagkasakit ka at kailangan mo siyang gamitin, nako, papabayaran pa sa'yo ng PhilHealth yung updated na 3 months mo, yung updated na 6 months mo, kailangan mo munang bayaran para makapag-avail ka ng discount sa PhilHealth. Kumusta naman yung mga contributions mo dati, di ba? Wala na, tiway na lang yun.
Okay, and number 3 guys, sa SSS, itong pinakamaganda, ang SSS. Dahil dito, kapag meron kang contributions na 120 months, hindi bababa sa 120 months, lifetime pension ang makukuha mo. Tapos meron kang 13th month tuwing December, makakapag-avail ka pa ng pension loan pag kinakailangan. At kapag meron kang anak na below 21 years old, makakapag-avail yan sila, pasok yan sila guys sa dependents pension mo. Dagdag sa pension mo yon 10% each dependent. Tapos kapag magtaas pa ng pension, di ba? Masaya rin para sa part mo bilang isang pensionado dahil tataas ang pension mo. And number 4, the last but not the least, sa katanungan ng nag-comment no, kung pwede na siyang mag-file ng retirement 1 month before. Mukhang employed tong nag-comment natin. No? Mukha siyang employed. Ganito po yon. Kapag employed po kayo at nakaplan naman na kayong mag-retire, so a month before, pwede po kayong, kung makahingi ka na ng COE, ng Certificate of Employment sa company mo. Kasi ilalagay doon ni company mo kailan yung date of separation mo, effective date ng separation mo, no? Kapag mabigyan ka na nun, pwede ka nang mag-file sa SSS. Ang COE kasi, kapag employed ka, isa yan sa requirements pag nag-apply ka ng retirement claim sa SSS. So kung makapag-avail ka na niyan or maka-request ka na niyan sa employer mo, mag-file ka kay SSS. Alright, SSS members, so bago ko i-end ang ating video for today, guys, sa mga naghanap dyan ng pabango at hindi nyo pa ito na-try, naku, pasok na pasok sa mga bulsa natin, guys, at mabango pa. Pambabae at panlalaki, Sweet Night po ito. Ang link po ng mga products na to, guys, nandyan po sa title ng video ko, i-click mo yan, tapos mag-order ka na. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.